Dear Lady Love TV. Billionaire's Night with his ex. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Ang sarap ng pag-iinat ni Shana. Napahimbing yata yung tulog niya, kaya refresh ang kanyang pakiramdam ng magising. Masarap din sa pakiramdam singhuti ng sariwang hangin. Lalo pa yata itong naging sariwa kesa doon sa unang langhap niya noong dumating siya. Maya-maya pa ay napansin ni Shana. Nag-iba ang design na kisaming nakikita niya. Mabilis siyang napabangon, saka inilibot ang tingin sa paligid. Hindi singganda ng kwartong tinutulugan niya ang nabungaran niya. Masimple iyon at ang kamang hinigaan niya ay papag lamang, hindi four-poster bed. "Sinay, ikaw ba hindi pa babangon?" Isang boses ang narinig ni Shana. Sino raw? May isang babaeng sumungaw ang ulo sa pinto ng kwartong kinaroroonan niya. "Sinay, ano ba? Ikaw ba hindi nagmamadali? Iyong imaheng ipinagawa sa iyo ni Senyora, hinahanap niya na. Gusto mo bang tayo mapagalitan ng ina ni Senyor Victor?" Isang babaeng kahawig ni Sinay ang nakita ni Shana. Naalala ni Shana sinabi ni Sinay, "Magsanib ang ating kamalayan." Nangyari na nga siguro ang tinutukoy nito. Naging siya na mismo si Sinay dahil housemate na ang kamalayan nila. Pagkatapos ng ilang sandali na parang lumutang ang kanyang kamalayan, ay alam ni Shana mga detalye tungkol sa babaeng pansamantala ay gagampanan niya ang pagkatao. Nakilala niya ang babaeng sumisita sa kanya. Ito ang nakatatandang kapatid ni Sinay, si Francisca. Sa sumunod na mga sandali, ay nagtuloy-tuloy na ang pagganap niya sa papel ni Sinay. "Ikaw ay pinapupunta ni Senyora Dora sa bahay nila. Ang pagkilos mo ay iyong ayusin. Baka subukan mo na namang isipin si Victor." Victor, sa pagbanggit nito sa pangalan ng lalaki, ay kakaibang saya ang nararamdaman ni Sinay. May humalo pang ang paninabik. "At anong ibig sabihin ng ngiting iyan sa iyong mga labi, ha, Sinay?" Tiningnan siya ng masama ni Francisca. "Di yata totoo ang aking hinala na ikaw ay may lihim na pagtingin kay Victor." Sus Mariosep, napapaantanda pa si Francisca. "Hindi lang lihim na pagtingin, ate," sa loob-loob ni Sinay. "Kung alam mo lang, siya ay akin ng katipan." Pinigilan niya ang mapangiti. Kung mahuhulaan ng kapatid niya ang totoong kaugnayan nila ng lalaki, ay hindi lang ito ang magpapaantanda. Baka mawala na ito ng malay. O kung hindi man ay kalad ka rin siya sa kanilang kura paroko para mabasbasan ng agwa bendita. "Ano naman ang masama kung siya ay aking mahalin?" tanong ni Sinay. "Kami ay parehong walang pananagutan sa buhay. Ikaw ay tumigil sa ganyang kahibangan. Magkaiba ang antas ninyo ni Senyor at hindi ka tatanggapin ni Senyora sa kanilang angkan. Pasalamat tayo at tinangkilik nila ang ating mga ginagawang imahen. Malaking tulong iyon sa ating kabuhayan." Ulila na sina Sinay at Francisca. Ang kanilang ama nagturo sa kanila na maglilok. Pareho silang marunong pero mas bihasa si Sinay. Para kasi sa kanya ay obra maestra ang turing niya sa bawat imaheng nililikha ng kanyang mga kamay. Para naman kay Francisca, ikabuhayan lang ang paglililok. Hindi na sumagot pa si Sinay. Malayong maintindihan na nakatatandang kapatid ang kanyang nararamdaman. At lalong hindi siya umaasa na kakampihan siya nito. Kaya nga mas mabuting ilihim muna nila ni Victor ang kanilang pag-iibigan. Bumangon na siya, saka mabilis na naghanda para sa pagpunta sa bahay ng mga lalaki. Mabigat ang pakiramdam ni Sinay. Nagmamadali pa naman siya sa pagpunta kina Victor. Iyon pala ay hindi niya makikita ang lalaki. Wala raw ito. Lumuwas para samahan ng katipan. Katipan? Halos mapaluha si Sinay sa harap ni Senyora na sabihin iyon ng ginang. Paano nagkaroon ng katipan si Victor na nasa Maynila? Hindi naman siya pwedeng mag-usisa, kaya tinanggap na lamang niya ang balita at mabilis na umalis. Ipinangako na lamang niya sa ginang na matatapos ang ipinapagawa nitong mga imahe ng patron nila bago pa sumapit ang pista ng kanilang bayan. Hindi pa gustong umuwi ni Sinay. Malamang na mahalata ng kapatid na si Francisca na sobra siyang nanlulumo. Mag-uusisa ito at baka hindi niya makayanan at mapaamin siya sa dahilan ng ikinikilos.
Kaya nagpasya siyang magtungo sa kakahuyan. Iyon ang paborito niyang pasyalan. At umaasa siyang mababawasan kahit paano ang kanyang lungkot sa sandaling pananatili niya roon. Pero nakakailang hakbang pa lamang si Sinay nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Ganun na lang ang pagtataka niya nang walang makitang kahit sino. Itinuloy na lamang niya ang paglakad. Hustong narating niya ang tabi ng ilog kung saan siya ay mahilig maglagi na may mga brasong pumaikot sa kanya mula sa likuran. Napaigtad siya. Huwag kang matakot. Ako lang to, Sinay. Nakilala niya ang boses ni Vic. Naglaho agad ang pangambang nararamdaman niya, pero mabilis na palitan ng pagtatampo. Pumihit siya paharap, kasabay ang pagpalag na makawala sa kanya mula sa pagkakayakap nito. Napasinghap si Shana. Ang mukhang tumambad sa kanya ay walang iba kundi si Vic. Bago pa niya magawang magtaka, ay natangay na siya ng takbo ng mga pangyayari. Galing ka raw sa bahay, sabi ni Mila. Sabi ni Vic, na isa sa mga naninilbihan sa mga Perez ang tinutukoy. Kinausap ako ng inyong ina, senyor. Malamig na sagot ni Sinay. Senyor? O Marco ang isang kilay ni Vic. Iyon ang tamang itawag sa iyo, hindi ba? Pero bakit ikaw ay naririto? Ang aking pagkakaalam ay sinamahan mo ang iyong kasintahan. Kasintahan? Para nagulat ito. Iyon ang winika ng iyong ina, senyor. Sabi ni Sinay. Napailing na lamang ito. Yan pala ang dahilan kaya napakalamig ng pakikitungo mo sa akin. Halika nga rito. Sinubukan siyang hilahin ni Vic pero pumalag si Sinay. Huwag mo akong hawakan. Si Tere ay pinagkasundo sa akin pero hindi ko siya katipan. Isa lang ang katipan ko at ikaw yon. Pero senyor, huwag mo akong tawagin senyor. Irog ko ang gusto kong itawag mo sa akin. Mabilis na nakatunaw ng galit ang sinabi nito. Hindi natuloy na kapag matigas pa si Sinay nang hilahin siya uli ng lalaki. Nang maikulong siya sa mga bisig nito, ay lalo lang nabawasan ang pagkukutkot ng kanyang kalooban. Ipagpaumanhin mo, mahal ko, kung hindi ko natanggihan ng aking ina nang utusan niya kung samahan si Tere at ang kanyang tiya sa pagluwas sa kabilang bayan. Hindi sa Maynila na kagaya ng tinutukoy mo. Gusto kong kontrahin ang paniniwala niya na kami ni Tere ang magkakatuluyan. Ngunit naisip ko magpalipas muna ng kaunti pang panahon bago ihayag ang tunay kong saloobin na ibang babae ang tinitibok ng puso ko. Hinalikan nito ang kanyang ulo. Alam ni Sinay na hindi siya dapat nagpaparaya ng ganoon. Babansagan siyang babaeng mababa ang puri kapag may nakakita sa kanila. Pero sino bang makakakita sa kanila sa gitna ng kakahuyan? Nakita kita kanina habang pabalik ako sa bahay. Wari ko ang sama ng loob mo. Sinundan kita hanggang dito para tayo makapagsarilinan, paliwanag ng lalaki. Akala ko ay nakagalitan ka ng aking ina. Yun pala ay sa akin ka nagagalit. Hinalikan uli nito ang ulo niya. Sinay, huwag na huwag mong iisipin na ikaw ay aking pinaglalaruan. Ikaw ang namumukod tanging babaeng nakahuli ng aking puso. At iyon ay sa anong dahilan. Ako ay isang hamak na tagalilok lamang, samantalang kayo ay tinitingala sa ating bayan. Huwag mong maliitin ang iyong kabuhayan. Hindi ang estado sa lipunan ng pamantayan kung karapat dapat mahalin ng isang tao. Iyon ay nasa itinitibok ng puso. At ikaw ang hinahanap-hanap nito. Itinuro ni Vic ang dibdib. Musika sa pandinig ni Sinay ang sinabi ng katipan. Pero paano kung tumutol si senyora? Ako ang bahala sa kanya. Walang makahahadlang sa pagmamahal ko sa'yo. Pangako yun. Humigpit pang lalo ang yakap ni Vic. Ninamnam naman ni Sinay ang masarap na damdaming hatid niyon sa kanya. Nanibago si Shana nang dumilat. Wala na siya sa kakahuyan. Nandoon na uli siya sa kwartong ipinagamit sa kanya. Nang maalala ang mga nangyari sa kanya, ay nagtaka siya. Ang tanda niya, pagkatapos niyang pagmasta ng refleksyon sa salamin, ay hinimatay siya. Kaya dapat ay nasa sahig siya. Wala sa kama. How are you feeling? Muntik nang malaglag mula sa kama si Shana sa gulat. Kilala niya ang boses na iyon, pero nagulat pa rin siya pagkakitang nasa kwarto nga talaga siya ni Vince. Anong ginagawa mo rito? I heard a thud so I look inside. Nakita kong nakahiga ka sa sahig kaya pumasok na ako. Ano bang nangyari? Tumayo ito sa harap niya. Bago makaiwas si Shana ay nasa punito ang baba niya
at naitaas ang kanyang mukha. Are you sick or something? Nainis si Shana, hindi sa lalaki kundi sa sarili. Wagas kumakakabog ang kanyang dibdib na para bang hinahabol siya na nakakatakot na maligno. Kaya lang, hindi takot ang nararamdaman ni Shana nang silipin ni Vic ang kanyang mukha. Kinakapo siya ng hininga dahil sa pag-aalalang nakita sa lalaki. Doktor nga kasi siya, hindi ba? Natural lang na maging concern siya kapag may taong hinihimatay sa harap niya. Pero hindi pa rin makabawi sa paghinga si Shana. Kaunti na lang ay iisipin niya ng baka nga may malala siyang sakit. Wala nga ba? Naalala niya ang nangyari kanina. Para nagsanib ang kamalayan nila ni Sinay. Imagination lang ba niya iyon? O baka naman nananaginip lang siya? Baka nga panaginip lang. Nasabi niya sa sarili. Ang alin? Usisa ng binata. Wala. I just asked because I had a weird experience myself. It was like I was dreaming but it was not exactly a dream. Napatingin si Shana sa lalaki. Pakilinaw please. I'm sure pagtatawanan mo ako. Para nagbago na ang isip ng binata. Baka rin panaginip lang yon. Natulog ka ba? Tanong ni Shana. Hindi. Paano ka nananaginip kung gising ka? Hindi sumagot ang lalaki. Ano nga yun? Udyok niya. Parang naging ako si Lolo. Hindi nakaimik si Shana sa pagkagulat. Pareho pala nangyari sa kanila. Hey, Shana. Inalog na pala siya ng binata. Namumutla ka. Seriously, are you sick? Tinitigan naman siya ng kaharap. Pinag-aralan ng kanyang itsura. At anak talaga ng tinapa. Ganun uli ang epekto niyon sa kanya. Umakyat sa maximum level ang heart rate niya. Wala, at least ang alam ko wala. At kung meron man siguro sa pag-iisip. Pero mukhang hindi lang ako ang may ganoon. Ikaw rin. Kasi yun nangyari sa'yo na-experience ko rin. Naging ikaw si Lolo? Napatawa ka? Ganti niya. Napangiti ng konti ang lalaki na hindi na sana nito ginawa. Weakness kasi ni Shana ang ngiti na iyon. Nung boyfriend pa niya ang doktor, kapag nakikita niya ang ngiting iyon, inanlalambot ang tuhod niya. But seriously, naging sino man ang panaginip or whatever we can call to what happened to us, usisa ni Vic. Si Lola Sinay, paano nangyari yun? Hindi ko alam. Basta nag-blackout ako. Pagkatapos may nagsalita sa isip ko. Kasunod noon ako na yung starring role sa pelikula ng buhay niya. Habang nagkwekwento ay lalong na-realize ni Shana kung paanong pwedeng-pwede niyang ituring na panaginip lang ang lahat. Iyon ay kung hindi lang nagkaroon din ng halos kaparehong karanasan ang binata. The exact thing happened to me. Iginala ni Vic ang paningin sa paligid na parang may hinahanap. They say this place is haunted. Pero ang inaasahan kong mararanasan. And the worst yung may nakaharap na multo. Never in my wildest dream did I expect to be that ghost. Aba, hindi rin pagmumulto ang beauty ko, no? Reklamo ni Shana. Hindi ko sinabi yon. Bahagyang napangiti ang binata. But it's nice to see that you still say things that can make a person laugh even in serious situations. Nahinto ang paghihimotok ng kalooban ni Shana. Naalala niya ang madalas sabihin noon sa kanya ng Vic. You make me laugh even when I'm feeling down. I have never met a woman who can do that. And it's one of the things I love about you. Kumabog na naman ang husto ang dibdib niyang kumakalma-kalma na kanina. Lalo pang napansin niyang bahagyang lumambot ang ekspresyon ng kausap. Hindi na nagsasalubong ang kilay nito. Hindi na rin naggigit-gitan ng mga panga. Parang may naalala itong magagandang bagay habang nakatingin sa kanya. Memories ba yun na masasayang sandali na pinagsaluhan nila? Humakbang ang binata paatras na parang natauhan. Napansin siguro nito na ang lapit-lapit nila sa isa't isa. Nasuklay din ng lalaki ang daliri sa buhok nito. Nagtayuan tuloy ang mga hibla. Kailangan pang pigilan ni Shana ang sarili na haplusin ang nag-usli ang strands ng buhok nito. Gawain niya iyon dati. Mukha kang aburidong manok Sinasabi niya sa lalaki kapag inaayos niya ang buhok nito. Mukha na naman ba akong aburidong manok? Naalala pa rin ng binata ang dialogue niyang iyon. Medyo, sagot niya. Napangiti ang lalaki. Napailing-iling. Heto pa ang mas nakapagtataka. Yung eksena kung saan naging ako si Lolo, it felt kind of familiar. I think it was something similar so something happened to us. Naalala bigla ni siya ng eksenang tinutukoy ng lalaki na nangyari sa kanila. Dumaan si Shana sa klinik ni Vic.
Wala silang usapan na magkikita pero may kinausap siyang kakilala at malapit lamang iyon sa ospital kung saan nakiklinik ang lalaki. Kaya naisip niya sorpresahin ito. Wala si Vic nang dumating siya. Ang sabi ng sekretarya nito, umalis daw ang lalaki kasama ang girlfriend. Girlfriend, para siyang sinampal. Bago-bago pa lang ang relasyon nila noon ng lalaki at wala pang masyadong nakakaalam ng tungkol sa kanila. Nagmadali na siya sa pag-alis. Sa sobrang pagmamadali, muntik pa siyang masagasaan ng isang parating na sasakyan. Hindi niya napinansin iyon. Mabilis na siya naglakad palayo. Hanggang sa maramdaman niyang sinusundan siya ng sasakyang muntik na makabangga sa kanya. Shana, may tumawag sa kanya mula sa nakabukas sa bintana ng sasakyan. Si Vic. Hindi pa rin siya huminto. Masama ang loob niya at ayaw niya makausap ang lalaki. Diretso siya sa paglalakad. Pero pagkatapos ng ilang hakbang, may humawak sa kanyang braso. Hey, napaatras si Vic nang itulak niya. Ano bang problema? Ikaw yung problema. Two-timer. Excuse me? Parang naiinis na ang lalaki. Ano ba ang tawag sa lalaking dalawang girlfriend? Hindi ba two-timer? Pwera na lang kung hindi girlfriend ang tingin mo sa akin. Wait, I don't understand. Protesta ng binata. Understand ka pa dyan. Galing ako sa klinik, tapos sabi ng sekretarya mo wala ka. Umalis ka raw kasama yung girlfriend mo. Umuusok na ang bumbunan ni Shana. Naiinis pa siyang lalo nang tumawa ang lalaki. I'm sure. Si Colleen ang tinutukoy niya. She is not my girlfriend. Siya lang ang mahilig magpakilala ng ganon. Hindi naman siguro siya nagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin yon nang walang basehan. Ganti niya. Well, nahagod ni Vic ang batok. She is the daughter of Mama's best friend. Nung bata pa kami ay pabariw nila kaming pinagkakasundo. It was a joke of course. Pero kung minsan sineseryoso ng dalaga. But hey, she can't have me. I'm already in love with somebody else. Ewan ko sa'yo. Hindi pa handang magpaamo si Shana. Seriously, kinabig siya ni Vic at kahit nasa sidewalk sila kung saan man ay may taong padaan-daan, ay niyakap siya ng lalaki. Pero Vic, baka ang mama mo mas gusto si Colleen ang maging manugang. Well, that's just too bad because I love somebody else. Buong pusong naniwala si Shana sa sinabi nito. Napakurap siya nang bumalik sa kasalukuyan ng diwa niya. Napansin niya si Vic na parang kagigising din lang ng diwa. You remember it too, right? No. Nang nagalit ka sa akin dahil sinabi ni Colleen kay May na girlfriend ko siya. Sekretarya ng lalaki ang tinutukoy nitong si May. Tumango si Shana. You were too pissed. Nailing-iling si Vic na may ngiti sa mga labi. Pero imbis na mainis sa ikinikilos mo, natuwa pa ako. Natuwa? I mean, kung ganun nagagalit ka, it only meant that importante ako sa'yo, right? Hindi ka naman magsiselos kung wala lang akong importansya sa'yo. Siyempre naman, may importansya ka. Sasagutin ba kita kung hindi? Ganti niya. Minahal niya rin ako. At minahal kaya kita. Kaya nga kahit nag-aalangan ako, kahit may mga doubts ako, sumigi pa rin ako. I know, napatingin sa kawalan si Vic. Ewan kung anong naisip na lalaki pero ano man yon ay lumambot yung ekspresyon nito. Medyo napangiti-ngiti pa nga pero maya-maya ay lungkot din na bumalot sa anyo ng lalaki. Just to clarify, I did love you too, with all my heart. Naramdaman naman iyon ni Shana. Kaya lang ay may mga humarang sa kanila. Manghadlang na akala niya ay kakayanin nilang lagpasan. Ang kaso ay hindi pala. Vic, bakit? Naitanong niya. Anong bakit? Bakit ka na-in love sa akin? Iyon kung totoong sinabi mo na minahal mo ako talaga. Nasabi ko na sa iyo ang dahilan, hindi ba? You are so different from the woman I usually met. Na makita kita doon sa program para sa mga bata, I couldn't take my eyes off you. The feeling is mutual. Basta lang iyon nagpop-up sa isip ni Shana. Totoo rin naman yon. Nagkakilala sila ni Vince dahil volunteer siya dati sa isang grupo na nagbibigay saya sa mga batang may cancer. Nagkaroon sila ng program noon sa ospital kung saan nagtatrabaho si Vince. Si Shana ang MC. Kailangan na maging masaya ang programa kaya panay ang joke niya. Muntik siyang masamid nang mapansin na may nakatingin sa kanya. Si Vic nga. Matagal-tagal nang nangyari yon pero pakiramdam bigla ni Shana inoon din iyon mismo nagaganap. Napuno na naman kasi siya ng kaparehong init na dala ng paraan ng pagtitig sa kanya noon ng binata. Para siyang nilalagnat. Halos magkumbulsyon na nga yata sa init na bumabalot sa kanya. Sinasabayan iyon ng nakakakiliting sensasyon.
iyong pakiramdam na nanginginig ang mga kalamnan niya. Napalunok si Shana na magtama ang mga mata nila ng binata. Para kasi siyang ibinalik sa nakaraan. Doon sa panahon na unang nagtagpo ang kanilang mga mata. May kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Iyong para bang nagulat pero natuwas sa nakikita. At kagaya noon, tumagal ang pagkakahinang ng mga mata nila. Para bang wala na ni isa sa kanila ang gustong bumitiw sa pakikipagtitigan sa bawat isa. Habang nangyayari yon, ay pabilis ng pabilis ang heartbeat ni Shana. Paano ba niya naisip na wala ng halaga sa kanyang lalaki? Pinatunayan na nangyari ng mga oras na yon na malalim pa ang damdamin niya para kay Vic. Naibaon lang siguro niya ng sapilitan pero sa kaunting pag-alog ay nakaahon ulit iyon. Huwag kang tanga. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya? Naalala ni Shana ang rason ng paghihiwalay nila at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na umiwas ng tingin. Sunod-sunod na nagpakawala ng malalim na hininga si Vic. Mukhang ito man ay nahihirapan sa nilalaban ng damdamin. Tanda ni Shana, ganoon si Vic kapag pinipilit nitong kontrolin ang emosyon. Umihip ang malakas na hangin. Bumukas sa mga bintana kaya biglang lumabig sa loob ng kwarto. Nahimas ni Shana ang mga braso dahil sa nararamdaman niyang ginaw. Napansin niyang gumalaw si Vic. Sa tingin niya ay akma siyang yayakapin nito. Ganoon ang ginagawa nito dati kapag nilalamig siya. Habang siya naman ay ginagawa din ito kapag nilalamig ito. Pakiramdam niya ay ligtas at payapa siya sa kanlungan nito. Masyadong na-miss ni Shana ang ganoong pakiramdam. Akmang papaikot na si Vic sa bisig niya, kaya napailing na lang si Shana. Pero sa huling sandali ay natauhan siguro ito. Bigla siyang umatras palayo sa lalaki. Ang sweater na isinabit ni Shana sa likod ng silya ang kinuha ni Vic at saka ibinalabal iyon sa kanya. Pagkatapos ay nagmamadali na itong lumabas ng kwarto.